Hi guys, kumusta po tayong lahat? Isa ka rin ba sa may tools na branded tagging? Yung bagong update ni Mita. Karamihan sa atin at nakikita ko sa wall is maraming nagtatanong, nagpo-post sa wall nila about sa branded tagging. At isa pa, may nakita ako ng video na nagpleplex ng isang brand. Sa pagkakaalam ko sa isang branded tagging, hindi naman ako magaling. Disclaimer lang po ito ha. Nakita ko kasi sa ibang tutorial na nagsasabi doon na pwede ka na mag-flex ng isang brand kasi available ka na sa branded tagging. Pero hindi niya sinabi doon na kailangan natin na perma ng kontrata or agreement or kasabutan sa Bisaya. Oo. Tas nanood na naman ako ng ibang tutorial na maaari ka lang mag-tag ng isang item or brand sa wall mo, sa video mo, or mag-promote ka kung yun ay ikaw ay may kasunduan na sa both side, ikaw at saka yung company. Kung tinatawagan ka na ng company, saka ka mag-promote ng isang brand. Oo, kasi labas na raw doon si Boss Im. Tama nga naman, kasi bago ko rin yan napanood at saka ikino-compare ko yung isang tutorial at doon sa isang tutorial, nagbusisi muna ako sa setting ko kung ano ba talaga yung branded content. Kasi pati ako naguguluhan kasi hindi pare-pareho yung mga sinasabi nila. Yun nga, mas lamang talaga ang may alam kung marunong ka dyan sa setting mo. Yung isa kasi hindi naman nagpe-flex na hindi ka muna mag-promote ng item or mag-flex dyan sa wall mo kapag hindi ka pa tinatawagan. Kapag wala pa kayong agreement, hindi niya yun sinabi. Yung isa naman, sinabi niya ng buong details. At na-check ko naman sa settings natin dyan sa FB, sa roles ni Boss M about sa branded content. Tama nga naman yung sinabi niya. Sa akin lang yung pagkaintindi. Kasi hindi naman din ako magaling ng English. Oo, hindi tayo magaling ng English. Kaya kailangan natin ng ibang tutorial. So, yung napanood ko yung isang tutorial, doon ko naintindihan about sa branded content tagging. Bawal muna tayong magpe-flex dyan sa account natin ng isang brand kapag hindi pa tayo tinatawagan ng isang company or kapag wala pa tayong agreement both side. Kasi labas doon si Boss M. Hindi tayo babayaran ni Boss M. Ang mismong company ang magbabayad sa atin kapag maayos natin na i-handle or na maayos natin na i-promote yung isang brand niya. Oo, labas si Boss M dito. Yung about sa branded content. Mismo yung company ang magbabayad sa atin. Kung ano man yung brand na ipopromote mo dyan sa wall mo, siya yung magbabayad. At dapat may agreement kayo. May kontrata kayo or may kasabutan kayo. Kasi kapag wala kayo ng kasabutan sa every item na ipopromote mo, ma-demonetize ka. Kasi yan din ang bawal kay bossing. Kaya tandaan natin, wag muna tayong mag-excited kung may tools na tayo dyan sa branded content kasi hindi rin basta-basta. Kasi alam ko magbabase din yung company kung gaano kalaki yung bahay mo. Oo. Siyempre hindi pa tayo sikat. Hindi tayo sobrang excited na magkaroon tayo ng ganyan. Kasi yung company mamimili din yan kung malaki na ba yung bahay mo or hindi. Kaya sa nakita ko ng video, nagkakape siya at brand yung pinopromote niya. Chine-check ko naman yung maliit pa yung ano niya. Sabi ko, nag-comment pa nga ako, hindi dapat to. Dapat mas maganda talaga na manood tayo ng ibang tutorial. Hindi lang isa yung panoorin natin. Kasi may kanya-kanya tayong utak kung paano natin i-explain about sa
branded content. At ang mas mabuting gawin natin, may alam tayo dyan sa rules regulation ni Boss M. Kasi mas lamang ang may alam. Ako nga hindi naman ako perfecto at hindi rin ako, tawag nito, graduhan. Oo. Pero ang pagiging pag-content creator wala sa grado. Wala sa pinag-aralan yan. Akong pinag-aralan. Yes or no lang yung alam ko. Alam mo kapag hindi ko naintindihan yung mga English na malalim, nagkonsulta ako sa anak ko, nagtatanong ako kung ano ba yan, para mas higit na maintindihan ko kung ano yung ibig sabihin. Kaya sana yung iba dyan na nagpe-flex, ingatan natin yung account natin. Kasi at saka wag tayong sobrang excited na magkaroon ng branded content. Kasi kung tatawagan ka ng company at may kasunduan kayo, saka na. Oo. Kasi hindi rin yan basta-basta. Dapat magbusisi muna tayo talaga sa setting natin para alam natin kung ano yung ibig sabihin nun. Huwag muna tayong magpromote or ano ba yung ipiplex natin. Kasi mag-iingat tayo sa account natin. Baka mamaya sa sobra nating excited, nawala na yung lahat. Ang pagiging content creator, wala sa pinag-aralan yan. Manood tayo ng ibang tutorial. Hindi lang sa isa or dalawa, tatlo. Oo, yan ang ginagawa ko. Nanood muna ako ng ibang tutorial kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng branded content. Saka ako nagsalita. At binusisi ko muna yung setting ko kung totoo ba yung napanood ko bawat isa. Pag hindi pa ako kontento, nagtatanong pa ako sa anak ko. Kaya sana yan din ang gawin nyo. Huwag tayo basta-basta magpe-flex about sa branded content. Kasi meron din yang demonetization. Mademonetize din tayo kapag nalabag tayo sa ni bossing. Kasi bawal din yan sa kanya. Yung magpe-flex ka na ng isang item, bawal yan sa kanya. Na wala pa namang kasunduan. Yun, sayang yung pinaghirapan natin kapag hindi natin iingatan yung account natin. Kung iniingatan mo yung sarili mo, ganun din ang pag-iingat mo sa account mo. Kasi kung nag-iisip na balang araw magkaroon ka rin diyan, hintayin mo lang. Kaya ingatan natin yung bawat account natin. Huwag tayo basta-basta isa lang ang panoorin natin ng tutorial. Disclaimer lang to sa akin kasi naawa lang ako sa isang video na panood ko. So yun lang guys. See you for the next video. God bless po everyone!